Muli po isang magandang araw po ng linggo sa ating lahat. Abril 10 po, mga kabarangay. Isa pong magandang balita ang aking ibabalita sa inyo sa mga hindi pa po nakapanood. Ito po yung interview ni Chairman George Erwin Garcia ng himpilang DCWB 594. Mga kabarangay, antabayanan po ninyo. Siyempre po, bago ang lahat, ako po ay nag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Mga kabarangay, ito po ay follow-up lamang doon po sa nauna kong content kanina na sinabi ko pong tuloy na ang barangay at SK election sa November 2, 2026. At pinunto ko po doon yung mga argumento nitong nagsusulong nito na si Madam Amy Marcos na kahit saang anggulo po natin tingnan ay hindi po papasok sa criteria ng pagpopospone ng barangay election. Yes po, at si Amy Marcos po mismo, alam po niya na may kalalagyan nito na maaaring questionin nito at ideklarang unconstitutional. Pero sa pagkakataon po ito, atin pong pakinggan, panoorin yung sinipi ko po na interview ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Heto po. Dami palang ginagawa ng COMELEC, ano? Hindi pa bakante. Oo, yung barangay and SK elections naman. Wala. Chairman, November. Ano na naman ang mangyayari sa atin yan? Tuloy na yan. Tuloy na yan. May mga proposal po Ma'am Tuesday dyan sa mababang kapulungan na ipagpaliban ito Ayun sa na naman. 2027. Meron na Opo, may nadinig tayo parang October 2027 ang kanila pong panukala. Sa Senado naman po ay meron din tayong nadinig na October 2027 din ang kanilang panukala na pagpapaliban ng ating pong barangay and SK elections. Kami naman po kay COMELEC po kami po ngayon 90 to 95% na po kami handa para sa barangay and SK elections na imprenta na natin ang mga balota at konting-konti na lang nagamit ang amin pong hinihintay na ma-procure ang mabili natin. Ganito po, kung sakasakali pong mapopospone ng isang halalan katulad ng barangay and SK, Ma'am Tuesday, Sir Christian, gusto ko pong sabihin, katulad ng mga nangyayari dati, pagka po ito na-reset, kailanganin natin ang dagdag pa na 3 bilyong piso muli doon sa natitirang budget ni COMELEC. At the same time, yung budget po na meron si COMELEC sa kasalukuyan na natitira, mga 11 billion po yun, Ma'am Tuesday, Sir Christian, ay hindi po pwedeng ilipat sa ibang item o gamitin sa ibang item. Nasa saligang batas po yan na ipinagbabawal na gagamitin yung nailaan na, lalo na kung ito'y eleksyon. Tama. Pero Chair, ano yung posisyon nyo doon sa mga panukala na ipagpaliban ulit yung barangay elections? Siyempre po, hindi kami talaga magkakaroon ng official na posisyon sapagkat ang COMELEC ay Congress kasi. tagapagpatupad lang. Subalit, Sir Christian, na itanong niyo yan, personally, para po sa akin magandang maituloy na. Sapagkat alam niyo, ang eleksyon dapat regular na nagkakaroon. Maaaring gusto niyo yung inyong kapitan, barangay officials o yung SK, di mas maganda po na magkaroon tayo ng pag-affirm na gusto niyo. O kung ayaw niyo na, para maganda rin pagkakataon upang mapalitan yung mga namamahala sa atin. Yan po ang dahilan kung bakit may halalan tayo sa isang demokratikong bansa. Tsaka humaba na ng humaba yung termino nila sa kapopostpone yan, Chairman, di ba? Yung SK po mukhang hindi na SK. Sapagkat alam niyo po, nakalagay sa batas natin na ang SK na pwedeng tumakbo ay hanggang 24 anyos lang. Oo. Siyempre, kung ikaw nung tumakbo ka ng SK 23, siguro ngayon mga 28 ka na hanggang 29. Lagpas na sila doon sa age na hinahanap. Hindi na siya kabataan. Chair, ano ba yung dahilan madala? Opo, pang ano na po, pang barangay chairman na o kaya barangay kagawan. Anyway. Ang tatawag nito. So, para sa taon na to, ang aasahan nating mangyayari ay yung BARM Parliamentary Election sa September 14. Kasunod niyan yung Barangay and SK election sa November naman. Chairman, tama? November 2 po. Opo, November 2. Pagkatapos ng ating undas ay kinabukasan ay boboto naman po tayo para sa ating mga barangay and SK official. So yan po mga kabarangay, napanood po ninyo, napakalinaw po ng mga pinuntos o mga pinunto po nitong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi po makakamenos ang ating pamahalaan kung ito po ay mapopospone mga kabarangay. At wala po siyang sinabi
na hindi po nila kaya o hindi nila kakayanin na halos magkasunod kasi ang BARM at BSKE. Salungat po doon sa sinasabi ni Amy Marcos na hindi daw kakayanin. Talagang hindi kakayanin kapag na-postpone. So malinaw po na pinuntos din nitong si COMELEC Chairman George Garcia na dapat na pong matuloy ito dahil ito po ay tinatadhana ng batas. Yung makapamili po ng mga opisyal ang ating mga kabarangay. Makapamili po ng susunod na magiging barangay officers nila, maaaring ibalik yung mga nagpangsyon ng mabuti at maaaring palitan naman po yung walang mga ginawa naman. At for the first time po, ito po yung pinakamaganda, binanggit po ni COMELEC Chairman George Garcia na kung siya ang masusunod or yung tinanong nga siya kung ano yung stand niya dito. So sinabi po ni COMELEC Chairman George Garcia for the first time na talagang kung siya lamang po ang masusunod ay gusto na nga po niyang matuloy na. Yes po, matuloy na ang barangay at SK election sa November 2, 2026. So malamang po, kaya po nasabi na ni Madam Amy na 5% na lamang o 5% lamang na mapopospon ito at 5% nasa Diyos na lamang. Siguro po ay may nakapag-advise na sa kanya na talagang hindi na po nila mapopospon ang barangay at SK election na ito na tinatakda po ng batas RA 12232 mga kabarangay. Dahil kagaya po ng palagi kong sinasabi ay hindi po nila ma-justify ang postponement na naman. Kung ang gagamitin lamang po nila ay yung mga sinasabi po nila na ililipat ang budget, gagamitin na ayuda dito sa krisis na nangyayari sa atin, pagtaas ng presyo ng gasolina at ng mga bilihin at yung hindi daw po makakaboto yung iba dahil walang pamasahe. Ganun din po yung sinasabi pa nitong si Madam Amy na natatawa daw po siya. Nakakatawa daw. Bakit November 2? Mga kabarangay, lalo-lalo na po sa mga aspirant. So yan po ay mga sinyalis lamang na nagbabadya po talaga na tuloy na po. Yes po, wala na pong makakapigil sa barangay at SK election na magaganap po sa November 2, 2026. Kaya ang maipapayo ko lamang sa inyo po na mga aspirant ay huwag kayong titigil sa paggala, paglilibot, paglalakad, pagpapakilala. At ganun din naman, siyempre ito po kasing mga nakaupo ay laging handa po yan. Yes po, nakahanda po yan anuman ang mangyari. Dahil yan po ang sinasabi ng kanilang Liga President na si Madam D. Ang nababalitaan pa rin po natin, marami po o karamihan po sa mga nakaupo ay gusto na rin po na matuloy ito. Yes po, para matest nila yung kanilang kalidad, yung matest nila yung kalidad ng kanilang panunungkulan kung sila po ay gusto pang ibalik ng kanilang mga nasasakupan. At yung parang sinisilihan naman po ang puwet, yung mga wala naman pong ginawa kung hindi maghintay lamang po ng sahod. Magalit na po ang magalit dahil meron pong mga ganyan na mga barangay officials. Bagamat napakarami po yung talagang magagaling at tapat na barangay officials na sigurado po at tinitiyak natin na muling babalik sa serbisyo.